Pangulo, ang asawa ay bumalik na sa huwaan. Sabi-sabi, may kasamang 4 na taong gulang na anak. Nasaan siya? Nawala ang bakas, hindi siya nahahanap. Kailangan siyang matagpuan kahit maghukay pa tayo ng 3 talampakan. Opo, Ma, niloko mo ako para mag-blind date. Hindi ako papayag. Sa isang arranged marriage ko. Kalimutan mo na yan. Anong arranged marriage? Ang ganda-ganda ng anak ni Jiliu. Gustong-gusto ka niya. Gago. Anong nangyari sa akin? Nilagyan ako ng gamot ng nanay ko. Limang taon na. Sa wakas, nakabalik na ako, si Kian Yang Yang. Tingnan mo, yun ba si Papa? Ha? Pero magkamukha kami, Ma. Samahan mo na lang akong hanapin si Papa. Mahirap maghanap ng papa. Wala ba kayong love token? Love token. Meron akong jade pendant, kaso nawala. Di mo na ba maalala ang itsura niya? Ang stepmother ko at si Kian Shilan. Nilagyan ako ng gamot para sa negosyo. Napakawalang hiya. huwag kang umalis, ganda. Kung di ka hihinto, wawakasan ko ang Kian Group. Lasing na lasing ako noon, nakalimutan ko ang itsura ng lalaki. Ano ba itsura niya? Ma, malalete na tayo sa trabaho. Sige, pumunta na tayo sa opisina. Seth, Tara. Umupo ka rito at maghintay sa akin. Huwag kang lalayo, ha? Nakuha mo. opo, me. Maghihintay ako sa labas tulad ng dati. Wow, ang galing. Mabuting anak ka talaga. Aalis na ako. Seth, mag-ingat ka sa daan. Sige po. Si Papa, baka hinahanap niya si Mama? Aray. Sinong di marunong tumingin? Yang Yang, Nakakapal ang mukha mong bumalik. Alam mo ba? 5 taon na ang nakalipas. Nakipagtalik ka sa isang lalaking di mo kilala. Nagalit si Boss Wang. Muntik na mabangkarote ang Kian Clan. Ikaw at ang nanay mo ang unang naglagay ng gamot sa akin. Ngayon, ako pa ang sinisisi. Shilan, ikaw. Kian Yang Yang, huwag kang magbintang ng walang basehan. Akala mo ba pagbalik mo, pagpapanggap na kawawa? Si Jing Chuanjej ay babalik sa'yo. Sabihin ko sa'yo, ako at si Jing Chuanjej ay mag-engage na. Ano ang kinalaman ko sa engagement ninyong dalawa? Yang Yang, ako. Jing Chuanjej, si Kian Yang Yang ay walang hiya. Hindi alam kung ilang lalaki na ang nakasama niya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kian Yang Yang, umalis ka na rito. Kung maglakas loob kang, akitin si Jing Chuanjej. Pagsisisihan mo yan. Akala mo ba katulad kita?
Mahilig sa basurang itinapon ng iba. Ikaw. Jing Chuanjej. Pinoprotektahan mo pa itong maliit na to? Yang, bakit ka nandito? Nag-iinarte? Mga EIE ang bisita ngayon. Wala tayong dapat masaktan. Bilisan mo. Dalhin mo ang alak na yan sa mga bisita doon. Pupunta na ako. Ikaw. Sorry. Kianyang ka talaga. Naglakas loob kang bastusin si Miss Liu. Pasensya, may tumapak sa paa ko. Kaya naisahan ko ang alak sa bestida mo. Sinadya mo yan. Miss Liu, nakita niyang social ka, maganda. Puro mamahalin ang suot mo, habang siya. Serbidora lang, kaya naiinggit siya. Gusto kanyang mapahiya sa harap ng lahat. Ano? Qianshilan, huwag kang mag-imbento. Pasensya, pupunasan ko. Umalis ka. Huwag mong hawakan ako. Ingat. Parang nakita ko na siya dati. Sinyanjej. Parang nagkita na tayo. Siguro. Madalas akong mag-part-time sa mga ganitong lugar. Kaya hindi imposibleng nakita mo na ako. Hahaha, nagyakapan pala ang mumi at daday. Sinyan, sinadya ng babaeng tunamang akit sa'yo. Palisin mo na siya agad. And Miss Liu, wala po, hindi po ako. Tumahimik ka. Mga babaeng tulad mong may masamang hangarin. Marami na akong nakilala. Hindi lang gusto akong mapahiya. Gusto mo pang agawin ang lalaki ko. Ano? Ganito ka ba kahirap sa akin? Lahat sila, hindi ko kayang makipag-away. Umalis na tayo. Pasensya na po, mga boss at mga miss. Ako po ang may kasalanan, patawarin niyo po ako. Sinyan. May asikasuhin pa ako, aalis na muna ako. Sinyan. Yang, tanggal ka na. Ngayon din, maghubad ka ng damit at umalis ka na. Boss Lee, bakit biglaan mo akong tinatanggal? Bakit? Dahil na-offend mo ang anak ng Liu Gru. Hindi po, Boss Lee, pakinggan niyo po muna ako. Pakinggan? Pakinggan pa ba? Lucinian. Pero ang pinakamayaman sa Huaan, gusto rin ni MS Liu. Kung nagali siya, hindi lang ikaw, pati ako madadamay. Hindi ko naman sinasadya. Pero isipin mo, mas mabuti pang sa akin ka na lang. 3,000 kada buwan ang sahod ko sa'yo. Komportable ka pa rin naman, di ba? Kung bibigyan mo pa ako ng lalaking anak, pwede pa akong maghiwalay at pakasalan ka. Ano, gusto mo? Wala ba kayong salamin? O kaya ihi, para makita mo ang sarili mo? Ayoko na. Alice. Sanyi, uwi na tayo. Sanyi, nasaan ka na? Huwag kang magpapraning sa mommy. Pamilyar yung babaeng yon. Saan ko ba siya nakita? AMM? Nakita ko talaga si Daddy. Bakit nawala? Kuya niyan. Tumawag si Lola, gusto ka lagyan ng personal assistant. Tinatanong ang opinyon mo. Ayoko. Huwag mo siyang pabayaan, bumalik tayo sa opisina. Sage. Yung lalaki kanina, parang... Mome. Bakit ka nag-iisang lumabas? Hindi ba sinabi ko sa'yo na? Maghintay ka sa loob. Parang nakita ko si Daddy. Huwag ka nang basta-basta tumakbo, kinabahan ako. Kailangan na namang magbayad ng tuition sa kindergarten ni Sunny. Bakit ko ba ito ginawa? Sino ba ang ayaw sa pera? Eto na nga, nawalan pa ako ng trabaho bilang server. Saan na ako pupunta? Hala, tingnan nyo. May naghahanap ng personal assistant. Personal assistant, hindi ba't yan ay katulong lang? Sino ang katulong na may sweldo na 50,000 bawat buwan? Ano? 50,000? Ang taas naman yan. 50,000, bilis. Tara, tingnan natin. Halina tumingin, hearing ng personal assistant ng pinakamayaman. Hearing na, walang lugi, walang paloloko, 50,000 ang sweldo.
6 na oras lang ang trabaho araw-araw. Ikaw na yan. Ikaw na malusog. Ikaw na matatag. Kailangan ka namin. Ako. 50,000. Hindi ba katulong lang yan? Maging nanay ko siya, okay lang. Piliin mo ako. Ako na. Anak, may bagong trabaho na naman ang nanay mo, pero kailangan ko munang mag-interview sa law firm. Attorney Song, kakabalik ko lang sa huwaan, wala pa ako. Nahahanap na titirhan, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga dadalhin ang bata sa trabaho. Kahit ilang taon ka nang hindi nagtatrabaho, maganda ang pinag-aralan mo. Dito ka muna sa amin. Subukan mo muna ng ilang araw. Talaga? May kaso ngayon tungkol sa pagkaabala sa kapitbahay. Kailangan mong asikasuhin. AMM. Kaso. Napakasimple, pero napakalaki ng bayad. Gagawin mo ba? Gagawin. Basta may pera, kahit anong klaseng kalokohan. Kaya kong hawakan ni Yang Yang. Lu Corporation. Lusin yan. Bilang abogado, hindi ka pwedeng umatras, ha? Hintayin mo ako sa labas, anak, alam mo. Nyan, may bagong lead tungkol sa asawa mo. Ayon sa investigasyon, ang pangalan niya ay Kian Yang Yang. Pero ang pangalang Kian Yang Yang, maaming gumagamit, kaya hanggang dito na lang ang lead. Magpatuloy ang pag-imbestiga. Opo. Oh, siya nga pala, Nyan, paang may kaso laban sa'yo. Kaso sa akin. May balita mula sa legal department, yung branch office natin. Sobrang ingay ng renovation, naabala ang mga kapitbahay. Ayaw tanggapin na may-ari ang bayad, kaya kami isinakdal. Papunta na rito ang abogado nila. Interesting. Ano ang pangalan ng abogado nila? Ang pangalan ay Kian Yang Yang. Ano? Pareho pa ang pangalan. Kaya ba nitong babae? Sadyang lumalapit sa king. Presidente, magkakilala kayo? Hindi. Hindi. Nagkita lang kahapon, hindi pa masasabing magkakilala. Una, pinansin mo ako sa exhibit. Ngayon, gamit ang pangalang Kian Yang Yang. Lumitaw ka sa kumpanya ko. Sa tingin mo nagkataon lang ito. Sino ka talaga? Sinadya mong ilagay sa tabi ko. Mali ang akala ninyo, Boss Lu. Kailangan ko lang ng pera. Kaya marami akong pinasukan na trabaho. Sabihin mo sa boss mo, magpadala siya ng iba. Para kausapin ako. Bakit? Ano ba ang nagawa kong mali sa'yo? Unang araw ko ngayon sa trabaho. Kung ganito ka, matatanggal ako ng boss namin. Eh di mag-resign ka. Pumasok ka sa big group bilang personal kong abogado. Ano? May salita bang hindi mo naintindihan? Gusto kong malaman. Anong trick ang gagawin mo? Nanay. Okay lang yan, nanay. May interview pa tayo para sa yaya. Alaynan. Congratulations. Ikaw lang ang natira. Nagustuhan ka ng amo naming babae. Bukas, pwede ka nang magsimula. Magtrabaho sa bahay namin. Aalagaan ko ng mabuti ang matandang amo. Hindi ang matandang amo ang alagaan mo. Ang amo naming si Lucinian. At saka, ayaw niya sa bata. Huwag mo siyang pakitaan ng amo. Ano? Silusin yan. Huwag kang mag-alala, nanay. Magtatago ako. Hindi ako mahuli. Malinis na ba ito? Dapat walang. Makitang mali. Naku, hahanap ako ng walis tambo.
Sino ang naglinis dito? Pasensya na, Nyan. Itatanong ko. Sa naglinis. Paalisin mo agad. Tanggalin? Bakit? Unang araw ko lang ngayon. Nakasagutan mo agad si amo. Malas mo lang. Pero may in advance na ako sa sweldo kahapon. Naubos na ang kalahati. Wala na akong pambayad. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap ako ng bagong trabaho, siguradong babayaran kita sa lalong madaling panahon. Huwag kang magmadali sa pagbabayad. Ang Lu family ay hindi nagkukulang sa pera. Umalis ka na. Siya na naman. Ano ang tinitignan mo? Nagkita na naman tayo. Ipaliwanag mo kung bakit ka nandito. Nasa ganito akong kalagayan ngayon. Dahil sa iyo, gusto kong bubugin ang magandang mukha mo. Hanggang sa magka-damage. Ako ang personal na katulong mo. Hindi mo ba nakikita? Ganun ba kahirap ang buhay mo? 3 trabaho sa isang araw. Salamat sa iyo, kahapon ay nabangga kita. Nagselos ang babae mo, kaya nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng trabaho, at ngayon ay nawalan din ako ng trabaho bilang abogado. Tapos itatanong mo pa kung bakit ako nandito. Kaya nawalan na rin ako ng trabaho, masaya ka ba? Malas? Ngayon, gusto mo pa akong tanggalin? Parang may utang ako sa iyo sa nakaraang buhay. Tanggalin mo na lang ako. Aalis na ako, hindi na tayo magkikita. Teka lang. Ano na naman ang gusto mo? Para mabuhay, ang acting ko ngayon ay napakagaling na. Tingnan natin kung hindi kita makuha. Tungkol sa exhibition, ipapaimbestiga ko. Kahapon ko pa sinabi. Pumunta ka sa regroup maging personal kong abogado. Siyempre, maaari mong ipagpatuloy ang trabaho mo dito. Nakuha ko na siya. Yan. Ikaw ba talaga siya? Siguradong malalaman ko ang totoo. Huwag mong kalimutang pumasok sa regroup bukas. Kilala mo ang iyong master. Nakita ko siya ng 2 beses, may konting hindi pagkakaunawaan. Sige, magtrabaho ka na. Nagbigay ng espesyal na pabor ang presidente para sa kanya. Dapat ko bang i-report ito sa madam? Siguro maghintay muna ako. Baka kasi mali ako. Malas ang mangyayari sa batang ito. May problema talaga ang babaeng ito. Nyan, nahanap na. Totoong nawalan ng trabaho si Kian. Dahil sa pang-api ni Miss Liu. At wala akong nakitang problema sa kanyang background. Siya ay itinakwil ng pamilyang Kian at mahirap ang buhay. Kaya madalas siyang magtrabaho para kumita. Lanan. Magtatrabaho muna ako. Ano? Daga. Ay naku, paano nakarating dito ang batang ito? Ano ba yan? Bakit may daga sa aking study room? Tulungan mo ako, hulihin mo. Boss Lu, paalisin ko na ito ngayon din. Narito. Lalabas na, umalis ka na. Umalis na ba? Ligtas na, Boss Lu. Napaalala ko na ang daga. Ang nangyari ngayong araw. Kapag isinumbong mo, patay ka. Sa aking study room. Bakit may laruan ng bata? Gusto mo po ba ng prutas, Miss Yang? Pumunta ako sa opisina kaninang umaga. Naghintay ng buong umaga. Ngayon nandito na naman sa bahay. Naghintay ng 2 oras. Kailan ba talaga uwi si Sinyan? Hindi ko po kayang magtanong tungkol sa gawain ng binata. Baka gusto mo munang umuwi? Amy. Oy, baguhan ka ba? Diligan mo ang mga bulaklak sa hardin. Hindi mo ba nakikita? Patay na ang mga bulaklak sa hardin. Sa bahay na ito, talagang kailangan ng isang babae. Sige, gagawin ko na agad. Kumain ka ng prutas, Miss Yang.
Masaya ba? Paumanhin, paumanhin. Bakit hindi ka pumasok sa lead group? Kasi naman, hindi ako makalabas. Ayokong mabuhay sa ilalim ng iyong mga mata. Paano ka nagtatrabaho, binata? Sandali, kanina, bigla kang lumitaw sa likuran ko. Hindi ko sinasadya. So kasalanan ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ipinapangako ko, hindi na maulit. Sa susunod, mag-iingat ako sa mga inday sa likuran. Paumanhin na. Huwag ka nang magalit. Anong nagyayabang? Aalis na ako. Naku, dapat salita lang, huwag suntok. Huwag mo akong sasaktan. Hindi naman humabol, no. Naku, natakot ako. Hoy, Yang, oras ng trabaho. Sino ang nagpahintulot sa'yo umalis na mag-isa? pero ako. Libreng pagliban, bawas 500. Bumalik ka agad. Kakaiba. Dapat tinanggal na ako, di ba? Ano na namang masamang plano ang iniisip ni Lucinian? Sinyan, bakit basa ka ng basa? Hindi sapat na magpalit ka lang ng damit, magkakasakit ka. Bakit nandito ka pa rin? Butler, paano ba? Pakiusap, ipagawa mo ng luya ang kusinero at dalhin dito. Wala ka bang malasakit? Ang pamilya Lu, kailan pa naging karapatan ng isang dayuhan na mag-utos dito? Naku, Kuya Lu, si Tita Lu ang nag-utos sa akin na alagaan ka. Hindi ba't ito ang pag-alaga sa iyo? Hoy, ma, si Yuning ba ang ipinadala mo? Ano naman kaloohan ang gagawin mo? Mananatili si Yuning sa'yo sa mga susunod na araw. Umalis ang kanyang pamilya sa bansa, at hindi ako mapalagay na mag-isa siya sa bahay. Mabuti na lang na nasa iyo siya, makakatulong siya sa pag-alaga sa iyo. Hindi ko kailangan, sinabi ko na mayroon na akong Mrs. Lu. Iyon ba ang babaeng sinasabi mo? Yung 5 ng taon na ang nakalipas. Di hanapin mo at ipakilala mo sa akin. Hindi mo nga alam kung ano ang itsura niya. Sa tingin ko, basta-basta ka lang kumuha ng tao para lokohin ako. Sage, usapan na ito. Mananatili si Yuning sa iyo. Ginoo, bumalik na si Kianyang. Pupunta ako sa opisina para mag-asikaso. Sabihin mo sa kanya na ibigay sa akin ang cellphone niya. Bakit hindi mo na lang kunin? Ipapadala ko agad sa inyo. Cellphone mo. Bastos ang pagsasalita mo. Oh, nandito ako para magtrabaho, hindi para maging alipin. Ang dami mo pang hinihingi. Ayaw mong sumunod. Sino ang nagsabi? Mag-aaral ako agad. Paalam. Kianyang, binabalaan kita. Huwag mong gamitin ang ganda mo para akitin si Sinyan. Tingnan mo ang estado mo sa buhay. Ano ang may hahambing mo sa akin? Umalis ka, hindi ko gusto ang sinian mo. Huwag mo akong istorbohin. Sana nga. Noon, may isang babaeng walang takot na gustong umakyat sa kanyang kama, kaso lang, pinutol ko ang kanyang binti at itinapon siya. Kung mahal na mahal mo siya, bakit hindi mo? Isabit siya sa sinturon mo. Ikaw. Isang hamak na katulong ka lang, nangahas kang sumagot sa akin. Dapat lang na mahirap ka habang buhay. Amy, sino ang nang-api sa nanay ko? Tingnan natin kung paano kita papag-initan. Sino yan? Sino yan? Lumabas ka. Ako to. Aray, multo. Ayos ka lang ba? Sa susunod, layuan mo na yang siyang Yuning. Baka sa hinaharap, siya na ang magiging asawa ng pamilya Lu. Hindi mo siya kayang pagalitan. Gusto ba siya ng binata? Hindi pa siya pinansin ng binata. Kaya galit siya sa lahat. Nga pala, maaga ang uwi ng binata ngayon, mag-overtime ka. Bakit? Akala ko 6 na oras lang ang trabaho araw-araw. Butler, pakiusap, hayaan mo akong umuwi ng maaga. Huwag kang mag-alala, triple ang bayad sa overtime.
Triple. Sige, walang problema, gagawin ko. May multo dito, alam mo ba? Multo sa tanghaling tapat. Takot ka siguro. Ikaw. Hindi ka ba dapat nakauwi na? Bakit hindi ka pa umalis? Hinihintay mo ba si Sinyan? Pinag-overtime ako ng butler, hindi ko gusto. Sabihin ko sa iyo, huwag kang maglaro sa harap ko. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Dahil ginulo mo si Sinyan, pinalayas ka ni Liu Qian. Ngayon napunta ka sa pamilya Lu. Sa tingin mo, maniniwala ba ako sa iyo? Bahala ka kung maniwala ka o hindi. Hinahalin tulad mo ba akong katulong sa kalaban mo? Miss Yang, masyado kang nawawala ng tiwala sa sarili. Ikaw. Kung hindi ko makuha si Lu Sinyan sa loob ng 3 araw, wala akong makukuha sa ari-arian ng pamilya Yang. Hindi pwede. Kailangan kong makuha si Lu Sinyan. Pwede akong umalis, basta bigyan mo ako ng pera. Seryoso ka? Siyempre naman. Sulit na bumili para umalis ako, di ba? Bigyan mo ako ng 50,000 at hindi na ako lalabas sa pamilya Lu. Hindi lang 50,000, kahit 5 milyon. Kaya kong ilabas sa isang iglap. Pero wala akong dala ngayon, mamaya na lang. Mag-resign ka na ngayon. Paano yun? Paano kung mag-resign ako? Tapos hindi mo ako bigyan ng pera? At saka, alam mo kung gaano kaganda ang sahod dito. Maraming babae ang gustong pumasok dito. Kung hindi, kausapin ko na lang si Liu Qian. Baka mas marami pa ang maibigay niya. Amy, mas mayaman ba siya kaysa sa akin? Sige, tatawag ako ngayon para magpadala ng pera. Kunin mo ang pera at umalis ka. Sige, Yang. Nag-advance ka ng sahod, pumirma ka ng kontrata. Kung magre-resign ka ngayon, ang mga abogado ng Lu, hahabol sa'yo hanggang mawalan ka ng lahat. MS Yang, kung ang pagpunta mo dito ay para lang makipagsabuatan sa mga katulong, tatawagan ko na si Madam, sasabihin ko na, hindi, wala akong ganun. Sinusubukan ko lang siya, nakita mo naman, MR Butler. Isang gahaman lang siya, ganong klaseng tao. Hindi dapat manatili sa tabi ni Sinyan. Ang desisyon kay Yang. Hindi sa akin, MS Yang. 2 araw na lang ang natitira sa'yo. Kung hindi mo pa rin makuha ang puso ng binata, kailangan mo nang umalis. Huwag kang makialam, yung katulong ka lang. Kanina, tiningnan din naman niya ako. Yang. Nagtaksil ka para sa pera. Sa tingin ko, hindi ka bagay dito sa Lu family. Kuya niyan, may party mamayang 8:00. Inimbita ka nila. Ayoko, boring. Umuwi na lang tayo ng maaga. Sage, wala akong masabi sa nangyari. Yung in-advance kong sahod, ibabalik ko agad sa Lu family. Aalis na ako. Ano nang ginagawa mo dito? Bahay ko to. Nag-resign na ako. Paalam. Sino nang nagpahintulot na mag-resign ka? O baka naman may ginawa kang mali? Kaya nagmamadali kang umalis. Wala akong ginawang mali. Humingi ako ng 500 ikay ang yuning. Di ba yun mali? Kasi marami akong utang. Hindi ako nagnakaw, negosyo lang. Umalis lang ako. Bibigyan niya ako ng 500 . Bakit ako hindi matutuwa? Kung sa tingin mo, mali rin yun. Tanggalin mo na ako. Huwag na ulit. Ano? Ang drama mo kung tatanggalin kita. Parang ang sama-sama ko naman. Dalin mo na dito yung kailangan ko. Walang lalaking makakapigil sa gamot na to. Lu Sinyan, akin ka lang. MS Yang. Pakibigay mo to kay President. Pero si Yang Yuning nasa kwarto niya. Sinyan, ito ang special kong pinili para sa'yo. Na French wine. Tikman mo lang kahit isang subo. Sinyan, tikman mo lang kahit isang subo. Para sa ina ko. Binigyan na kita ng sapat na respeto. Inumin mo na ito at umalis ka na.
Sinyan, mainit ako. Gustong-gusto ko talaga ang iyo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ay. Sinyan. Wala na. Oni, sinong nagpahintulot sa iyong pumasok? Ako. Keynes. Anong nangyari, Ginoo? Sumugod ang babaeng ito at sinira ang aming magandang gabi ni Sinyan. Palayasin mo siya agad. Hinahabol mo ako. Ano? Hindi ako. Ipatingnan ang baso ng wine. Gusto kong malaman ang resulta agad. Opo. Tutulong na lang ako. Nga pala, masama ang pakiramdam ko. Baka mag-leave ako ng 1 linggo dahil sa sakit. Ginoo, may pampagana sa wine at malakas ang epekto. Itapon siya sa harap ng iyang family. Ayaw ko nang makita siya. Opo. Sugurin siya. Ako, bitawan ninyo ako. Alam ninyo ba kung sino ako? Sinyan. Ang bayad sa kindergarten ay 10,000 bawas ang 3,000 gasto sa buwanan. Mag-iwan ng 1,000 kalahati para sa emergency. Ang natitira ay pangbayad utang. May 60,000 pa akong babayaran. Paano ko ito matatapos? Hoy, si Auran, ano nang nangyari? Nag-hire ang Yang High-End Club ng hostess. Gusto mo bang sumali? Hindi na, ayoko sa mga ganoong lugar. Yang, ang ganda-ganda mo. Bakit ka laging nahihiya? Paano ka kikita? Taga-timpla lang ng inumin para sa mga customer. Walang iba. Mga top billionaire ang mga customer. 30,000 bawat oras. Gumamit pa ako ng koneksyon para makahanap ng magandang trabaho para sa'yo. Biro mo, bihira ang oportunidad. Gaano katagal? 1 oras lang, malapit sa bahay mo. Bilisan mo. CJ. Ang ikli naman ito. Ikaw pala ang ipinakilala ni Xiaoran. Pasok ka. Lahat ng tao sa loob, hindi mo kayang pagtanggihan. Mag-ingat ka sa pag-asikaso, siguradong malaki ang tip mo. Sumama kayong dalawa. Nandito siya. Talagang maliit ang mundo. Tumigil ka. Ikaw ang magbuhos ng alak para sa kanya. Baguhan po ako. Mabuti naman baguhan. Puntahan mo ang pinakamahalaga naming bisita, ang binata. Kung kaya kanyang iuwi, bibigyan kita ng 2 milyon. Kung hindi na siya hahawak ng babae, magkakalat na sa labas na hindi siya kayang tumayo. Ako po ay narito lang para magbuhos ng alak. Wala pong iba. Mas interesante pa. Sige, ikaw na ang magbuhos ng alak para sa kanya. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan, napakalaki ng galit niya. Bago ka pa, marami ng babae ang pinalayas niya. Halika na. Ikaw pala. 5 taon kitang hinanap. Bakit ka nandito? Sumama ka sa akin, Pawi. Boss Lu, ako po ito. Ako si Kian Yang. Bakit palagi niya akong pinaparamdamang pamilyar siya? Yan, ito ba ang... Sinabi mong masama ang pakiramdam kaya mag-leave. Ako. Ganito ba talaga kahirap ang buhay mo? Kulang ba ang sahod na ibinibigay ng pamilya namin? Kailangan mo pang lumabas at gumawa ng ganitong trabaho. Ano naman ang kasalanan ko? Hindi naman ako nagnakaw o ng hold up. Nagtrabaho lang ako sa gabi para kumita ng pera. Nagbuhos lang ako ng alak. Wala naman akong ginawang masama. At ngayon ay oras na ng uwian. Kahit ikaw pa, wala kang karapatang makialam sa akin. Humarap ka sa akin. Totoo naman. Hindi naman kita nabili. Bakit mo ako pinakikialaman ng ganyan? CJ. Magkano ba ang isang gabi? Ay. Naku.
Sabi ng manager, ang basong ito ay nagkakahalaga ng 50,000 bawat isa. Ngayong nasira ang baso, hindi lang ako makakakuha ng sahod ngayong araw. Kailangan ko pang magbayad para dito. Lucinian, talagang malas ka sa akin. Sabihin mo magkano ang isang gabi. Sabi ko na, waiter lang ako. Nagbubuhos lang ako ng alak. Wala akong ginagawang iba. Naku, humahap kay yung Master Lu, may magandang palabas na naman. Hoy, hoy, hoy. Sides na, sides na. Sa akin na ang bayad ng baso. Baguhan lang kasi, kinakabahan. Huwag mong takutin ang dalagita. Mag-apologize ka na kay yung Master Lu. Ano na karapatan ko para mag-apologize sa kanya? Hindi naman ako laruan niya. Marlu, pakikalma lang. Bago lang siya, hindi pa sanay. Ang clumsy-clumsy. Ako na ang maglalagay ng alak. Kung ayaw mong itapon ka sa labas, umalis ka na ngayon din. Ano nang takbo-takbo? Kayo. Lumabas. Lumabas kayo. Ah, labas, labas, alis na kayo. Sagutin mo ako. 200 milyon, 300 milyon isang gabi, masaya ka na? Yan, napatahimik ka na. Diba? Akala mo kung sino para kang nanay ko. Grabe naman tong babae. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Ang lakas ng loob humingi ng ganoong kalaking halaga. Siguradong papalisin siya ni Boss Lu. Deal. Ngayong gabi. Ikaw ang sasama sa akin. Hindi. Nagbibiro lang ako. Hindi ako nagbibiro. May sira ka ba? Aray. Gusto mo bang ipahuli siya? Bihira ka lang magkaganitong interes. Huwag na. Hindi siya makakataka sa akin. Siya ang katulong ko. Anong sinabi mo? Katulong? Ikaw talaga, ang galing mo maglaro. Anong resignation? Sa kontrata, tandaan mo. Kami lang ang pwedeng magtanggal sa'yo. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-resign. Kaya yang. Marami ka ng business na lumabag sa patakaran. Mayordomo, totoo, may napakahalagang dahilan talaga. Ikaw ay tao niyang master. Kung wala siyang pahintulot, hindi ka pwedeng mag-resign. Huwag naman. Huwag na nating istorbohin si Young Master sa ganitong maliit na bagay. Nasa bahay ba si yung Master Lu? Ah, totoo palang katulong ka ng mga Lu. Nagkita na naman tayo. Hindi mo lang kayang sumagot-sagot kay Lucinian. Kumagat ka pa sa kanya. Interesting. Humahanga ako sa'yo. Bakit ka nandito? Interesado sa'yo si Lucinian. Effie, wala akong pakialam kung interesado siya sa akin o hindi. Ikaw, Gusto mong mag-resign? Pwede. Ako, Kaya magsampa ka ng kaso laban sa legal team ng E Group. Hoy, hindi ba mali yan? Pinapasilbi mo ang gandang babae na ito bilang katulong? Sinasayang mo lang. Dapat nakatira siya sa mansyon. At inaalagaan ng maayos. Ibigay mo na lang sa akin. Ayoko. Hindi kita kakompetensya. Gandang babae. Sulitin mo yan. nandito ako para magtrabaho, wala akong interes sa kanya. Interesado ka ba sa pera? Nagtatrabaho ka sa ganong lugar. Siguro naghihirap ka sa pera, di ba? Sek. Ha? Ako muna, magkita na lang tayo sa opisina. Paalam. Gusto ko ng Coke. Hindi ka na nagtatago sa akin. Wala akong ginagawa. Nakatanggap ka na naman ng lata. Akala mo ba unang beses ko sa ganun ng lugar?
Ibig mong sabihin, madalas mong ginagawa yan sa mga waitress doon. Kaya ganun na lang ang iniisip mo sa akin. Kagabi, tapos na ang usapan. Anong tapos na? Nagbibiro lang ako kahapon. At saka hindi mo naman binigay ang pera, hindi iyon kasali. Alipay, 300 milyon ang natanggap. Anong tunog yon? Inilipat ko sa account mo. Kasunduan na yan, hindi ka pwedeng umatras. Baliw ka ba, Boss Lou? 300 milyon yan. Hindi 3 piso. Bakit mo ako binigyan ng ganun kalaking halaga? Ni hindi ka man lang kumindat. Marami akong pera. Nagbibiro lang talaga ako kahapon, huwag mong seryosohin. Kapag nagbigay na ako ng pera, hindi ko na kinukuha. Nasaan ang Coco? Kanina pa yan dito, bakit nawala? Sige na, kunin mo na lang ako ng isa pa. Wala pang 30,000 sa bangko ko. Bigla mo na lang akong binigyan ng ganun kalaking halaga. Hindi ka ba natatakot na mahuli ako? Ako ang magagarantiya sa'yo. Pero wala akong magandang katawan, wala akong magandang mukha. At wala akong pera. Hindi ako karapat-dapat. Sa tingin ko, bagay na bagay kayo ni Miss Liu. Sobra talaga. Sa tingin mo, magaganda sila. Eh, CJ, ihatid mo siya sa kama ko. Anong tunog yan? Nawala na naman ang Coco. hala, si Boss 3. Hoy Boss Lou, wag dyan, may daga. Wag po kayong lumapit. Bibili na lang tayo ng pusa, ang lakas ng loob ng daga. CJ, Bigyan kita ng pagkakataon. Dalhin mo si Liu Chain sa kama ko. Tapos na ang usapan. sige, subukan ko. 2 linggo. Sige, pero maglo-leave ako. Leave na naman. Ay, may importante talaga, masama pakiramdam ko. Kung makita kita sa ganun ng lugar ulit. Hindi, di mangyayari yun. Nyan, may balita na sa J-Dependent. Muntik na namang masira ang trabaho ng nanay mo. Nanay, bakit ayaw mong makita ko si Papa? Ilang beses ko nang sinabi, di siya papa mo. Siya talaga. Anong nalaman mo? May nakita raw sa antique shop sa second-hand market. Nakita raw tong pendant. Nyan, anong kinalaman nito? Kay Mrs. Dala niya to nang umalis siya, personal kong pendant. Makikita ko siya kapag nakita to. Nahanap na yung nagbenta, babae. Sa Hautia Otsia ang pangalan. May-ari ng tindahang to, sakto edad kay Mrs. Hanapin natin siya. Tuloy po kayo. Siya yun. Sino hinahanap mo? Ikaw si Zhao Xiaoxia. Ako. Sa'yo ba tong pendant? Di ba to yung nabenta kong pendant sa 700K? May problema ba? 5 years ago, ikaw ba sa presidential suit? Huwag kang matakot. Pananagutan ko ang nangyari. Ano ba yan? Di ko maintindihan. Anong sinasabi mo? Ang ganda-ganda mo, may sayad pala. Di siya. Saan mo nakuha tong pendant? Binili ko sa Change, 50 pesos lang. Benta ko lang ng mahina ang tindahan. Nais ko lang subukan ng swerte, hindi ko inaasahang may tao talaga. Bumili nito ng 70,000. Ako ay isang lehitimong negosyante. Hindi ako nagnakaw o ng agaw. Pesensya na. Kuya Nyan, baka si Mrs. ang sinadyang umiwas sa'yo? Gumagawa ng kasinungalingan para lukuhin ka? Hindi yan si Mrs. Ipagpatuloy ang investigasyon. Sage. Nay, nasaan si nanay? Anak. Maaming pagkain at laruan sa bahay ni Tito. Gusto mo bang sumama kay Tito Pawi? Kuya Nyan, 2 araw na lang, kaarawan na ni Lola. Maghahanda ba tayo ng mga regalo? CJ, Tulong. Tulong. Tatay, may masamang tao na humuhuli sa akin. Ako ang tatay niya. hindi mo ba narinig na sinabi niyang ako ang tunay niyang tatay? Zangshan, tumawag ka ng pulis. Sage. Tumigil ka. Huwag kang tatakbo.
Huwag kang gagalaw. Tara na. Bata, nasaan ang magulang mo? Tatay, Mali ang napuntahan mo, bata. Hindi ako ang tatay mo. Sasabihin mo ba hindi tunay na ama? Parehong-pareho ang ilong at kilay. Parang kinopya lang. At iniwan lang ang bata dito. Napakawalang pakialam ng tatay na to. Ganyan na ang ginagawa ng bata. Hindi man lang niya inalmat pinalambing. Medyo kamukha nga ng presidente ang bata. Baka totoong anak sa labas ito ng presidente. Bata, kahit hindi ako ang tatay mo. Gusto kita. Anong gusto mo? Mabibigyan kita. Hindi ba kinamumuhian ng presidente ang mga bata? Bakit ngayon? Bakit nasa kamay ni Lucing yan si Sanyi? Huwag kang matakot, Sanyi. Sasaklolohan ka ni nanay. Huwag. Kahapon lang, nagpaalam ako kay Lucing Ian dahil may sakit. Kung makikita niya akong namimili, siguradong patay ako. Aha. Bakit ka tumakbo ng ganyan? Hinanap ka ng nanay. Kinabahan ako. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka, Sunny? Huwag mo nang ulitin to, ha? Sunny, halika rito kay nanay. nanay, Ikaw ba talaga ang nanay ng bata? Siyempre, hindi mo ba nakita? Tinawag niya akong nanay kanina. Bata, siya ba talaga ang nanay mo? Sa susunod, mag-ingat ka na, huwag mo nang hayaang mawala ang bata. Buti na lang at nandito ang aming presidente, kundi ang bata mo. Baka naagaw na ng mga kidnapper. Ano? Sunny, nakasalubong mo ang mga kidnapper. Pamilyar ang boses na yon. Sandali. Yung tatay ng anak ko, na aksidente siya. Malubha, kailangan kong dalhin siya sa ospital. Dapat na akong umalis. Ang cute ng bata. Bakit ganoon ang nanay niya? Anak, pasensya na, kasalanan ko. Hindi na maulit to. okay lang. Buti na lang at dumating agad si Papa. Siya ang nagligtas sa akin. 6.5, huwag mo na siyang takutin ulit. Tara, samahan mo ako mamili ng damit sa mall. Size, Ikaw na naman. Nasaan ang nanay mo? ikaw pala, Papa. Mukha ba akong tatay mo? Uwi na ako, gusto mo bang sumama? Nawawala ang nanay ko. Kuya niyan, ibigay na lang natin siya sa pulis. Gusto kong sumama kay Papa. Napaka-irresponsable naman ng nanay niya, 2 beses nang nawawala ang bata. Alamin kung saan ang pamilya niya. Sig, Papa, huwag mong sisihin si Mama. Ako ang lumabas. Sig. Kuya niyan, ang chairman ng Shenghong Group. Nandito na sa kumpanya natin para pag-usapan. Ang susunod na plano sa pakikipagtulungan. Pumunta tayo sa kumpanya. Paano siya? Sang Tian, ang presidente ninyo, ikinasal na? Wala akong narinig tungkol diyan. Tingnan mo ang mukha niya. Magkamukha talaga. Talagang anak ni Boss Lu yan. Sigurado. Papa, gusto kong maglaro sa labas. Zhang Shen. Samahan mo siyang maglaro sa labas. Sig. Halika, isasama kita ng tito. Tara na. Ano ba ang sinabi ko? Talagang tunay na anak. Hindi kaya talagang ikinasal ang presidente nang hindi alam ng lahat? Hanggang dito na lang ang ating pulong, Boss Zhao. Ang partikular na kontrata, tutulungan itong ayusin ng aming legal department. Sig. Hihintayin ko na lang ang magandang balita mula sa inyo. Papa, ang laki ng bahay niyo. Papa. Ginoo, itong bata. Huwag kang magtanong at huwag mo ring sasabihin kay Mama. Hindi. Kailan ba ako nagsumbong kay Lola? Nakakatawa ka naman. Kasama ng Ginoo ang batang ito. At nagbago pa ang ugali niya. Magkamukha pa sila. Hindi kaya totoong anak sa labas ito ng Ginoo? Ang tagal ko nang nawala, siguradong nababaliw na si Mama sa pag-alala. Dapat ipatawag din si Mama. Para magkasama na sila ni Papa. Maglaro ka na.
Ipatawag mo si Kenyang Yang. Makita ko siya sa loob ng kalahating oras. Opo. Maliligo muna ako, bantayan mo siya. Sek. Yehey, nagtagumpay ang plano ko. Boss Lou, talagang hindi ko kaya nitong mga araw. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, ako. Bantayan mo ang batang ito. Ano? Ikaw kayo. Papa, gusto ko ang tita na ito. Papa. Tita. Alagaan mo ng mabuti ang batang ito. Kapag pumayat siya, babawasan ko ang sahod mo. Kapag nakita ko na, ang kanyang pamilya, agad kang magtatrabaho sa regroup. Tita, gutom na ako. Lutuan mo siya. CJ. Ginoo, may kailangang asikasuhin sa amin sa probinsya. Magpapahinga ako ng ilang araw. Uwi muna ako. Lanan. Mahal ako ni Papa. Maari na akong lumabas ng hayagan. Sa harap niya. Huwag ka nang magpapakawala. Kung magpapakawala ka ulit, hindi ka nakakausapin ni Mama. Pasensya na. Sobrang miss ko lang si Papa. Sige na, wala na tayong magagawa. Sunny, huwag kang malikot ha. AMM. Papa, pasensya na. Boss Lou, hindi niya sinasadya. Pasensya na. Ayos lang, ayos lang. Akala ko ba ayaw mo sa mga bata? Nasaan ang kamiseta ko? Pupunta na ako ngayon. Sawa ka na ba sa paghawak? Ma. Anak, narinig ko. Pinaalis mo si Yuning. Ang mga yang at tayo ay matagal nang magkakilala. Paano mo naman nagawa yon? Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Ay, ganyan ka araw-araw. Kailan pa kaya? Tayo magkakaapo. Hindi pwede. Kailangan kitang kausapin ng harapan. Hindi na, may trabaho ako sa opisina. Alis na ako. Nasa harap na ako ng pinto. Naku, Anak, nasa bahay ka ba? Anong ginagawa mo? nandito ako. Huwag kang maingay, huwag kang lalabas. Kakaiba. Nararamdaman ko na naman yung pamilyar na pakiramdam. Ma, kung tungkol sa mga yang ang pag-uusapan natin, huwag na. Anak naman, ang tigas ng ulo mo. Nasaan ang butler? Nagbakasyon sa probinsya. Yung magandang assistant na kinuha ko para sa'yo, nasaan? Namalengke. Ang pamilya nating Lou ay bukas ang isip, kahit sino ang gusto mo. Pwedeng pakasalan mo, basta mahal mo. Kung gusto mo yung assistant mo, pwedeng kayo na. Wala kaming tutol ng tatay mo. Anong tunog yon? Nanonood ako ng video, nakabukas yung computer. Sinabi ko na nga, Nga, may asawa ka na. Yung babae, 5 taon na ang nakalipas. Minsan mo lang nakita, nasaan na siya. Anak, hindi kaya lalaki ang gusto mo? Ma, may trabaho pa ako sa opisina. Papauwi na kita sa driver. Hindi na, magdadrive na lang ako. Nakalimutan ko ang bag ko. Sa'yo ba ito? Hahaha, binili ko lang ng basta. Noong bata ka, paborito mo ang Ultraman. Bilisan mo. Narinig mo ba? Hi. Niyan, yung batang Sunny. Wala akong mahanap na impormasyon. Paang hindi taga rito. Tinanong mo ba sa presinto? Pero walang nagreklamong nawawala ang anak. Hindi kaya sinasadya ng pamilya niyang iwan siya sa ganitong paraan? Niyan, para sa akin. Kamukha mo talaga yung bata. Subukan kaya natin magsimula sa. Suriin mo ito, at ang edad niya. Ay kapareho ng edad ng anak na dinala ng ginang. Baka. Nakita mo rin ang ina ng bata noong araw. Sa tingin ko, hindi siya yon.
Siguradong hindi siya ang ginang. Pero hindi masama ang suriin ang iyan eh, ayusin mo na. Opo. Sanyi. Maglaro tayo ng tiyo, okay? Ayaw ko, gusto kong si Daddy ang makipaglaro sa akin. May trabaho si Daddy, ako na lang ang makipaglaro sa iyo. Agutaguan, okay? O Sarge, Tara, puntahan natin kwarto mo para maglaro. Tara. Aking munting Sanyi, nasaan ka na? Bakit hindi ka mahanap ng tiyo? Ay ang galing mo magtago. Nasaan ka? Ano ang resulta? Ang resulta ng pagsusuri ng ugnayang magulang at anak ay halos 0. Para sa iyo at kay Sanyi, walang ugnayang dugo. Nay, ang haba ng buhok mo. Ate, pwede mo ba akong dalhin lumabas para maglaro? Gabi na ngayon, saan ka pa maglalaro? Kapag wala ng tao sa bahay, dapat tawagin mo akong nanay. Hindi mo ba talaga iniisip na ikaw ang munting prinsipe ng pamilya, Lou? O sige, nanay. O siya nga pala, pero sa harap ng ibang tao, huwag mong gagawin iyon. Huwag mong isiwalat ang ating ugnayan kung hindi pareho tayong mamamatay. Lalo na huwag mong ipaalam kay Lucinia. Itong dakilang demonyo. Naiintindihan mo ba? O sige, nanay. Anong bagay ang hindi pwede malaman ko? Wala lang. Paano ba ako magtatago ng sikreto sa'yo? Kumain ka na ba? Ako na ang magsasabit ng iyong mga damit. Nanay, anong nangyari sa iyo? Anong tinawag niya sa akin kanina? Nanay? Ako? Bakit ganito ang boses ko? Nanay, anong talagang nangyari sa iyo? Yan Sanyi, tinawag mo akong nanay. Nanay, nakalimutan mo ba ang alaala? Tingnan mo ako. Nanay, hindi mo ba naalala ako? Kaya ibig sabihin, tunay ngang napalitan tayo ng kaluluwa? Wala bang sinabi si Sanyi sa'yo? Nanay, anong nangyari sa iyo? Wala, bago tayo makapagpalit ulit ng anyo. Huwag mo munang sabihin sa kanya to, bata pa siya. Hindi pa niya kaya tong tanggapin. Tama ka sa tingin ko. Tita, inaantok na ako. Sige anak, itong tatay mo. Dadalhin ka na ni tita sa pagtulog. Ang galing umarte ng batang to, tingnan natin hanggang kailan. Magtatagal yung pag-arte mo. Tara na. Wala na ang iba. Nasa ospital ka. Bakit mo ako tinawag na nanay? Nababaliw ka ba, nanay? Ikaw naman talaga ang nanay ko. Ah, mag-ina pala kayo. Parehong pumasok sa pamilya namin. Ano ba talaga ang balak niyo? Nanay, kailan mo kakausapin si Papa? Paano mo nasisiguro? Na si Lucy niyan talaga ang tatay mo? Magkamukha kami, sabi sa cartoons. Magkamukha talaga ang tunay na mag-ama. Hindi sapat ang pagkakamukha. Kailangan ng ebidensya. Medyo dependent ka, di ba? Iguhit mo ang itsura. Ipakita mo kay Papa. Jade Pendant. Matulog ka na. Kapag masyadong gabi natulog ang bata. Baka hindi tumangkad.
Anong ginagawa mo diyan sa taas? Ako si Lucinian. Yang, tama na yang kalokohan mo. Bumaba ka na. Kapag nalaman ng presidente na nakaupo ka sa pwesto niya, magagalit talaga yan. Ilang araw na ang nakalipas dahil sa Jade Pendant, hinanap namin. Ang babae na pangalan sa Hauxia. Paano mo nalaman? Usapin ng presidente yan. Nagsusumbong ka? Baliw ka ba? Ako si Lucinian. Ate, ayos ka lang? Bumaba ka na. 3 taon na ang nakalipas, nung nagpa-hemorrhoid operation ka, ako ang kasama mo. Walang ibang nakakaalam niyan. Sige, wag mo nang ikwento yan. Ero, ikaw talaga si kuya niyan? Paano ka nagkaganito? Mahaba ang kwento. Tulungan mo akong magpad na test, 2. Seg. Lumabas na ang ENA test report mo. 99.99% ang gen match. Ang dalawang ito ang tunay na magulang ng bata. Seg, salamat Doc. Naku, anak, ang ganda-ganda ni Liu, maganda at mabait. Gusto na nga niya sa'yo, bakit bat? Hiyan yang, anong ginagawa mo dito? Libo-libo ang sahod ko kada buwan. Pumunta ka rito hindi para tumayo lang at makinig ng sismis. Halika, pumunta ka sa kusina at maghiwa ng prutas. Magandang araw po, Madam. Boss. Ako na ang tutulong. Kung tumawa ka pa, mawawala ang bonus mo sa buwan ito. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Tunay ng mga magulang. Siguradong sigurado. Siya nga pala. Bakit siya tumakas noon? Ngayon naman, sinisikap niyang lumapit sa akin. Pero ayaw niyang magpakilala. May balak kaya siya? O baka naman, wala siyang natatandaan sa akin. Kian yang Ang lalim ng pagtatago mo. 5 taon akong naghanap sa iyo. Kuya niyan, siguro imbestigahan natin ulit? Wag na, ako na ang hahanap. Sig. Paano naman ang mga gawain sa kumpanya? Ipapasok mo siya para magtrabaho sa kumpanya. Siya? Nasaan si Mama at Papa? Seg. Madam, may ilang bagay sa kumpanya na kailangan ninyong asikasuhin. May kailangan kang tulong sa akin? May meeting ako mamaya. Puntahan mo naman ang isang kliyente para sa akin. Pasensya na po, Mama. Tara na. Hindi pa ako nakakasuot ng medyas at sapatos. Malalete na tayo sa kindergarten. Papa, hindi ka ba marunong magsuot? Siya ang gusto kong magsuot sa akin. Hindi pwede, kailangan kong mapalitan agad ang katawan. Boss, tingnan mo muna ito. Isang buwan namin pinag-usapan. Nahirapan kami makausap. Pinagmamadali nila. Isa-isa lang kayo. Boss Lu, pirmahan mo muna ito para sa akin. Ang ingay at nakakainis. Gusto ko nang mapalitan. Sino ka? Siya ang aking assistant. And ba't yan? Huwag niyo akong buluhin sa maliliit na bagay. Hayaan niyo siyang magdesisyon. Ang pag-aayos para sa product launch, gawin ng pinakamataas na pamantayan. Ang e-group natin, karapat-dapat sa pinakamaganda. Ang mga dokumento ngayon, ilagay mo na rito. Kapag natapos ng basahin ni Boss Lu, Aabisuhan ko kayo bago matapos ang trabaho para kunin. Gumalaw kayo. Bakit nakatayo lang kayo? Boss Lu, ang galing mo pala. Akala ko dati. Nakatitig at nagagalit ka lang. Kailangan nating mapalitan ang mga kaluluwa. May naisip ka bang magandang ideya? nung araw na yon, kulog at kidlat ang nangyari. Siguro dahil sa kuryente. Kaya nagpalit tayo ng katawan. Boss Lu. Mauna po kayong pirmahan ang mga dokumentong ito. Magre-research muna ako kung totoo bang nagpapalit ng katawan ang kuryente.
Gusto na akong tumakin ko. Aalis na ako. Kaya mo yan. Katawan ka na lang. Ang hina talaga. Hindi pa nagtatagal sa trabaho. Sumasakit na ang likod ko. Masarap ba? Lucinian, Bakit ka nandito? Ikaw, ang pangalan ni Boss Lou. Pwedeng-pwede bang tawagin mo? Di ba, Ben? Ikaw, tumahimik ka. Akala mo ba talaga dahil nasa katawan mo na ako? Pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Hindi, di ba may kasunduan tayo na 300 milyon? Kailangan kong maihatid si Liu Jin. Sa kama mo bago matapos ang deadline. Gagamitin ko ba ang katawan ko para maglambingan sa kanya? Mahal ka naman niya, di ka lugi. Yang, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawa para lang matapos ang kasunduan? Ibebenta mo ang katawan ko. Hindi. Gamitin ang katawan ko para maging manloloko. Ang galing-galing mo pa. Ako. Hindi na ako ulit. May ginawa ka bang iba nang hindi ko alam? Sinyan, dumating na ako. Anong ginagawa mo dito? Isang katulong ka lang, may karapatan ka bang kausapin ako? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Inimbita ako ni Sinyan. Kahapon, inimbita ko siyang kumain dito. Itong takang babae, pag-uusapan natin mamaya. Dahil nandito ka na, kukuha ako ng saa para sa'yo. Ayoko ng tsa. Gusto ko ng mango juice, siya ang magluto. Hindi pwede. Bakit? Di ba katulong mo siya? Kasi magluluto pa siya. Hindi, Belle. Siya ang magluto para sa akin. Sige, ako ang gagawa ng mango juice para sa'yo. Ayaw ko na ng mango juice, gusto ko orange juice. Sariwang pigang. Bingi ka ba? Gusto ko orange juice na may mango. Ako'y bisita na inimbitahan ni Boss Lou. Ganito ba ang pagtrato sa bisita? Kung ayaw mo, itatapon ko na. Hinagisan mo ako. Wakas na ni Liu Chayin. Sinyan. Yung katulong mong babae kanina. Lumabas ka. Sinyan, ano ba sinasabi mo? Ayokong ulitin. Lumabas ka. Isya naman talaga. Alam mo namang tagalo siya. Walang sinuman. Ang pwedeng basta-basta mangapi sa akin. Bibigyan kita ng 5 segundo para mawala kung hindi. Huwag nang umasa ang pamilya Liu na makipagtulungan sa Lu. Bumalik na tayo sa dati. Kukuha ako ng tubig para pampalamig. Pampalamig. Baka may ibang paraan. Anong ginagawa mo? Hindi ba pampalamig ang sabi mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tubig para pampalamig. Saan ka naman pupunta? Boss Lou, pasensya na. Ako'y nagkamali. Hindi ko dapat ginamit ang katawan mo para manloko ng iba. May high blood ako, Boss Lou. Ang gwapo mo, nahihilo ako. Isang araw na di nag-aarte, hindi ka mapakali, ano? Papa, anong ginagawa ninyo? Hindi ba kayo nag-aanak? Sunny, ikaw. Para sa'yo, si Tita Kian. Parang nanay mo ba? Kung gusto mo, pwede mo siyang tawaging nanay. Kahit anong tawag pwede. Ayos. Kung si Tita Kian, ang maging stepmother mo, Sasaktan kaya niya? Siyempre hindi, nanay ko siya. ikaw,
Reflex lang, wag mo masyadong isipin. Naku, pag-ibig ng matatanda. Sabi ni Sunny, nanay niya raw siya. Ipaliwanag mo. Ako, Kung magsisinungaling ka, subukan mo. Ganito kasi yun, noong nasa mall ako, hindi ko sinasadya. Tinatawag ka pa niyang tatay, gusto ko rin sanang itanong. Ano ba ang nangyari sa inyong dalawa? gusto mo pang magbaliktad ng kwento? Hindi ko naman kaya, pero itong batang to, araw-araw kang ang binabanggit. Sabi pa, tatay mo raw siya, akala mo ba? Gusto ko natatawag siya sa'yo ng tatay. Ano nung binubulong mo? Sabi ko, Saan ka pa makakahanap ng ganitong klaseng swerte? Kahit magdala ka pa ng ilaw, hindi mo makikita. Ayos na yan. Huwag mong kalimutan, may kasunduan pa tayo. Pero na-offend ko na. nang husto si Liu Chien. Gusto na niya akong patayin. Kung hindi mo magagawa yon, tuparin mo na lang ang isa pang pangako. Samahan mo ako ng isang gabi. Boss Lu, huwag mo na akong pahirapan. Kahit na tinago ko ang relasyon namin ni Sunny. Mali ko yon, ikaw naman. Sana'y maging mapagpatawad ka na lang. Sinabi ko na, Pag-ari mo ako. ano man ang gawin mo, mapapatawad. Nanay, nagkamali na naman ba ako? Okay lang yan. Saka, ang galing-galing naman ng tatay mo. Malalaman din niya yan, bakit hindi na lang tayo? Mag-empek bukas at tumakas. Nanay, bukas bayaran sa kindergarten. Bakit kailangan na naman magbayad? Wala na namang pera si nanay? Okay lang, nanay, pwede mong gamitin. Ang pera sa alkansya ko. Huwag kang mag-alala. Ang paghahanap ng pera, trabaho yon ng matatanda, huwag mong isipin. Hoy, Boss Lu. Padalhan mo ako ng tuwalya. Parang hindi naman tama to. Sa loob ng 2 minuto, kailangan ko ang tuwalyang ito. Kung hindi, panagutan mo ang kahinatnan. Tuwalya, ang demonyong ito. Boss Lu, ang tuwalya mo. Iniwan ko na sa labas ng pinto. Boss Lu, tuwalya. Ikaw ang magpuna sa akin. Ano? Ano, walang nagturo sa'yo kung paano maging katulong. Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Kung ganon, babawasan ko ang sahod mo. Kung hindi ka magbubukas ng mata, paano mo ako paglilingkuran ng maayos? Niloloko mo ako. Saan ka naman tatakbo? Kukuha lang ako ng tubig. Yan na naman ang dahilan mo tuwing alis ka. Wala ka bang mas bago dyan? Bitawan mo ako. Hindi ako magbibenta ng sarili ko. Sa 300 milyon lang. 300 milyon lang. Kanina, parang may narinig akong. Walang pangbayad sa tuition. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Anong tingin? Mali ang tingin mo. Tapos ka na bang umawak? Boss Lu, bitawan mo siya. Boss Lu. Hindi. Sabihin mo, anong klaseng tingin yun kanina? Tingin ng paghanga. Ang gwapo-gwapo mo talaga. Ang pugi-pugi. Iniisip ko, ang gwapo ng lalaking ito. Bakit hindi sa akin? Ay, lalo akong naiinis. Gusto mo akong makuha. Gusto. Siyempre gusto. Eh bakit ayaw mong pumayag na isang gabi sa akin? Wala namang mawawala sa'yo. Ay, babae ako eh. Yung ganyang bagay. Nahihiya akong sabihin. Huwag mo na akong pilitin. Ganoon ba? Siyempre naman. Kaya ngayon, pwedeng bitawan mo na ako. Ano ba to? Bakit ang init? Bibitawan pa kita. Di ba laging nasa isip mo ako? Di ba gusto mo akong maging lalaki mo? Magandang pagkakataon to, bakit mo palalampasin? Lenan. Hindi pwede. Maapektuhan ang trabaho ko bukas. Sa tingin mo ba, ang pangit-pangit ko, o? Sinasadya mong magdahilan para lang ako mapahiya? Hinay-hinay lang. Eh, may kasunduan pa tayo. Paano mo nalaman na? Hindi ko kayang tapusin yung kasunduan, Boss Lu. Dapat may kontrata kang sinusunod, di ba? Ano na ang gagawin natin? Kung wala kang gagawin, paano mo mapatutunayan? Na totoo yung sinabi mong gusto mo akong maging lalaki mo. Ano ba ang gusto mong gawin ko?
Gusto mo halikan kita? Panaginip. May 10 segundo ka para mag-isip. Wala akong ugali ng pagpipilit. Yung tuition ni Sunny. May 300 milyon ka, bakit di mo gamitin? Di naman pera ko yun. Hayaan mo na. Di niyo maiintindihan yan, mga mayayaman. Ano? Gusto mo bang bayaran ang tuition ko, Boss Lou? Ako na ang magbabayad. Ano naman ang kondisyon mo? Sikreto. Kung ayaw mong sabihin, wag na lang. CJ. Sunny, pasok ka na sa klase mo. May mahalagang bagay pa kami ni Papa at Mama. Boss Lou. Ano ang kondisyon mo? Saan ka rin kumain? Yun lang. Si Zangshan ang maghahatid sa iyo pauwi. Ayos nasa oras ka. Presidente, wala naman akong ibang gagawin. Mauna na ako. Hoy, Zangshan, kung wala kang gagawin. Umupo ka na't kumain tayo. Ako. Marami kang tinulong kaninang tanghali, halika. Salamat. Kumain ka pa. Hoy, tama na, Miss Kian. Kayo na lang. Mas gusto kong kumain sa labas. Bakit? Gusto mo ba siya? Nagluto ako ng isang hapag, syempre mas masarap kung sabay-sabay tayong kumain. At saka, assistant mo naman siya, di ba? Ano naman kung makikain siya? Katulong ka lang, ako lang ang dapat mong paglingkuran. Kung mahuli kitang nakikipag-flirt, pananagutan mo ang kahihinatnan. Bakit? Itatapon mo ba ako sa dagat para pakainin sa mga isda? Dapat ko bang purihin ang tapang mo? O ang talas ng dila mo? Wala na akong ibang pag-aari ngayon kundi ang tapang ko. Tapos ka na ba? Lilinisin ko na ito at aalis na ako. Anong ginagawa mo? Aso ka ba? Bakit hindi ka na kumagat? Lucinian. Kumakain ka mag-isa sa opisina. Hindi mo man lang ako sinabihan. Naamoy ko na ang sa... Kayo. Tuloy lang kayo, wala akong nakita. Hoy, magandang dalaga, anong ginagawa mo? Papatayin mo ba ako? Sabi ko na nga, wala akong nakita. Ang bilis mong tumakbo. Ako, talagang, may importante akong pag-usapan. Naku. Muntik na akong mapahiya sa huli, Lucinian. Talagang demonyo ka, akala mo gwapo ka, kaya kung kanino-kanino ka na lang nanliligaw. Hindi pwede. Ipapares ko siya kay Liu Chain para... Tigilan na niya ako. Ano? Party? Bukas ang pamilya Jiang ay maghahanda ng party para kay Jiang Jingchuan. Para ideklara ang kasal nila ni Qian Shilan. Pwede bang iba na lang? Bakit? Ikaw ang gwapong si Young Master Lu. Kung isasama mo ako, baka patayin ako. Ng mga selosang babae. Ituring ko na lang yon na papuri. Ayoko. Katulong lang ako, hindi tayo pareho. Ayoko talaga. Ano? Ulitin mo. Sige, sasamahan kita. Hinahalikan niya ako. Wala man lang permiso. Ang sama. Wow, ang ganda. Sino yon? Iwan ko. Ang ganda talaga. Malamang, malalampasan niya si Miss Liu Jin. Ang galing talaga. Nang Boss Lu pumili ng babae. Kasama yan ni Lucy. Medyo ginawin ako. Inalis pa ni Boss Lu ang jacket niya, pinasuot sa kanya. Baka asawa na ni Lu yan? Boss Lu, welcome.
Ikaw? Ano? Interesado ka rin ba sa babae ko, Young Master Jiang? Hindi, nagtatanong lang. Kakaiba nga tong babae na to, dapat lang na magtaka ka. Sinyan, dinala pa niya tong katulong na to. Sa party at ginawang prinsesa. Sinasadya ba niyang ipahiya ako? Miss, party ito ng pamilya Jiang. Huwag ganyan. Alam mo naman ang ugali ni Boss Lu. Huwag kang sumalungat. Lahat ng sama ng loob. Sabay nating bayaran. Hindi ko ito palalampasin. Sinyan, bakit mo dinala tong katulong dito? Dapat ba siyang nandito? Kakaiba talaga ang trip ni Boss Lu. Lalaki nga eh. Pero ang ganda talaga niya. Yang, bakit ka nananahimik? Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang totoo sa'yo. Dinala ka lang ni Sinyan dito. Dahil nagalit siya sa akin. Huwag mong isipin na gusto ka niya talaga. Miss Liu, hindi tayo close, huwag kang masyadong pamilyar. At, pwedeng lumayo ka sa akin. Ikaw. Kayo. Pamilyar na salo-salo ng mga Jiang ngayon, ayaw mo bang sumama, MS Liu? May usapan pa kami ng kumpanya ninyo. Tayo ay mag-usap doon. Kilala mo si Jiang Jingchuan? Imposible, teritoryo niya ito, ayaw lang niya. Nang gulo. Sana nga. Saan galing tong batang to? Gutom na gutom. Wow, ang sarap. Ang gandang lugar na to, hindi man lang. Ako dinala ni Mama dito, nakakainis. Ang sarap talaga. Kaninong anak to? Parang ilang taon nang hindi kumain. Nakakahiya. Pero ang gwapo at cute niya. Bata yan, dapat kumain ng marami. Ang cute nga kapag malaman. Cute nga. Hahanapin ko ang aking nobyo, si Jiang Jingchuan. Paalam muna. Nanggugulo tong bata, ilabas niyo. Binabalik kita, Yi Jiang. Wala ka bang sasabihin sa akin? Hinahanap ako ni Boss Lu, aalis na ako. Ji Jiang, hinahanap ka ni MS Kuyan. Imbestigahan ang relasyon ni Qian Yang at Lucinian. Ji Jiang, babae, yan ni Lucinian. Makikipag-agawan ka ba sa kanya? Tulungan mo ako, tatay. May masamang tao na gustong hulihin ako. Anong ginagawa nyo? Nanggugulo tong bata sa salo-salo. Kaya pinapalabas namin siya. Inaapi nila ako. Tatay, inaapi nila ako. Boss Lu. Anak mo pala to? Ay, Boss Lu. Kung alam lang namin, kahit 10 buhay. Hindi sa amin, hindi gawin. Tumigil ka nga. Kung malaman kong kumalat to, Hindi po namin gagawin. umalis na kayo. Opo. Huwag Zhangqian. Dalhin mo si Sunny sa kotse. Hahanapin ko si Qian Yang. Sage, Nyanj. Sunny, mamaya ay sasamahan ka ni Tito Zhang. Sa sasakyan, maghintay ka muna doon, okay? Okay. Qian Yang, nasaan ka? Tapos ko na ang lahat ng bagay. Anong bagay? Siyempre, yung tungkol sa iyo at kay Lucien. Alas 5 ng hapon. Sa penthouse suite, tuktok ng Imperial Hotel. Ang bilis mo namang kumilos. Siyempre naman, yung mga bagay na ipinagagawa mo. Siguradong gagawin ko ng buong puso. Ito ang ipinabigay sa iyo ni Boss Lu. May kasamang card din sa loob. Ayos, tapos na. 300 milyon, malapit nang makuha. Kapag nabayaran ko na ang utang, magiging masaya ako.
Babaeng mayaman at malaya. Nandito ka na. Sinyan, akala ko. Nagbibiro lang si Kenyang. Hindi ko inakalang nandito ka talaga. Buti nalaman niya, yung mga magulang natin, kapag nalaman nilang tayo ay magkasama, siguradong matutuwa sila. Ang katulong ko ay nagdala ng bulaklak para imbitahan ka rito. Para makita mo kung gaano kami kasaya ang ideyang ito. Ay talagang maganda sa tingin ko, Miss Liu. Gusto mo bang manatili at panoorin? Kenyang. Presidente Jiang, baka hindi na siya dating. Yung mahalagang meeting, magsisimula na sa loob ng kalahating oras. Maghintay tayo ng kaunti. Nandito na siya. Pumunta ka muna sa sasakyan, okay? Yang. Presidente Jiang, ano po ang kailangan ninyo? Yang. Bakit ka kasama ni Lucinian? Kung may problema ka, bakit hindi ka lumapit sa akin? Presidente Jiang, malapit na kayong ikasal. Hindi na dapat tayo magkita. Kung makita tayo ng iyong nobya, baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi. Si Shilan ay kapatid mo, siya ay mabait na babae. Hindi siya mag-isip ng masama. Ang paghihirap ko ngayon, siya ang dahilan. Kahit sabihin ko, hindi ka maniniwala. Mula ngayon, huwag na tayong mag-usap. Yang, huwag nating isipin. Si Shilan, okay? Gusto ko lang nakasama ka. Parang, kuya mo lang. Jiang Jingchuan, ikaw ay ikakasal na. Kung wala nang importanteng bagay pagkatapos nito, huwag na tayong mag-uusap pa. Yang. Tumawag ka at kanselahin ang pakikipagtulungan sa aming group. Gawin mo na. Opo. Tigil. Boss Lu, maaga ka palang nakabalik? Saan ka pumunta? Bakit gabi ka na lang nakabalik? Ako. Kumain lang ako kasama ang isang dating kaibigan. Hindi pwede malaman niya na. Kumain ako kasama si Jiang Jingchuan. Alam mo naman ang kahinatnan kapag niloko mo ako, pinatawad na kita sa unang pagkakataon. Hindi ibig sabihin nito na mapapatawad din kita sa pangalawang pagkakataon. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Bakit ka ganyan? Dahil niloko kita. Dahil sa bagay ni Liu Qiyin. Kailangan bang ganito kakalaki ang galit mo? Yang, alam na ng presidente na. Nakita kayo ni Jiang Jingchuan. Ikaw na ang bahala sa sarili mo, huwag kang magsisinungaling. Sabihin mo, ano bang ginawa mong bagay na nakasala sa akin? Ako. Ako lang naman ay nakapagkita kay Jiang Jingchuan. At sabay kaming kumain. Hindi mo ba iisipin na ako ang espiya na ipinadala niya sa kumpanya mo para magnakaw ng sikreto ng kumpanya mo? Sa totoo lang, wala ka namang ganong kakayahan para gawin yon. Sabihin mo, ano talaga ang relasyon nyo? Siya ang dating boyfriend ko. May ganoon ka palang dating boyfriend ah. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat sa kanya? Ako lang ang umasa sa mas may kayang tao. Sa tingin ko, siya ang hindi karapat-dapat sa'yo. Kung gusto niyang umakyat ng mas mataas, ako ang dapat niyang puntahan. Hindi ako basta-bastang tao. Ikaw ay akin. Pwede kang magkaroon ng intensyon sa akin. Kalokohan na naman ang sinasabi mo. Bukas dadalhan kita ng pagkain, okay? Para mapasaya kita. Alaynan. Ang ganda ng ngiti mo, umiti ka palagi. Hindi ka na pwede makipagkita pa sa kanya. Ang dami mo namang pinagbabawal sa akin. Dahil gusto kita. Ano bang sinabi mo? Gusto kita. Hindi ako naniniwala. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? At naglalaway ka pa? Huwag mong sabihin wala kang iniisip tungkol sa akin. Sabihin mo nga, ano ba ang naiisip mo? Wala kang hiya. Anong wala akong hiya? 5 taon na ang nakalipas sa presidential suite. Nakalimutan mo na? Ikaw pala yun? Ako nga. Ilang taon ko na kayong hinahanap. Kahit si Sani.
Napansing magkamukha kami. Ikaw pa. Wala kang naramdamang kahit ano. Paano kaya ito nangyari? Paano naging ikaw? Ikaw si Lucinian eh. Wala akong magagawa kundi patunayan ang aking pagkatao sa pamamagitan ng aksyon. Hindi pamilyar. Ngayon? Naalala mo na ba? Ikaw nga talaga. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang 5 taon ko. Ako ang naging tatay at nanay at napakaraming utang pa ang naiwan. Bayad na lahat yung mga utang na yon. Huli na nang mahanap ko kayo kaya nag-isa ka. Na nagpalaki kay Sanyi. Pero, Paano mo nagustuhan ako? Pagkatapos ng araw na yon, hindi na kita nakalimutan. Siguro, umibig na ako sa'yo. Ngayon, hindi dapat kita pinagalitan. Pasensya na, medyo mabigat ang aking pagiging seloso. Boss Lou. Humihingi ka ba ng tawad sa akin? Boss Lu pa rin ang tawag mo sakin. Sinyan. Ikaw lang ang karapat-dapat maging area, Lu. Pakasal ka sakin, okay lang. Pero kasambahay lang ako. Hindi yon mahalaga. Hindi mo ba ako gusto? Hindi ako. Sobrang gusto kita. Yehey, magkasama na ulit si Mommy at Daday.